Noong 1945 sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nakatanggap ng mensahe ang hukbong Hapones ng utos na umatras. Ang lahat ng lalaki ay nagsimulang mag-empake at sinunog ang anumang bagay na hindi maaaring dalhin, upang walang maiwan na ebidensya. Habang ang lahat ay nagmamadaling alisin ang laman ng bawat silid, isang grupo ng mga lalaking naka-hazmat suit ang nagdadala ng mga bangkay at itinatapon ang mga ito sa malaking tambakan. Naglagay din sila ng mga dinamita sa dingding. Biglang may narinig silang kumakatok sa pinto na sa sobrang lakas ay nayupi ang bakal. Si Colonel Cato at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na umalis sa gusali habang ang ilang mga sundalo ay bumaba sa mga selda upang barilin ang lahat ng mga bilanggo. Ang iba pang mga sundalo ay nagsimulang magbuhos ng gasolina sa lahat ng silid at sa tambak ng mga bangkay bago ito sunugin, at nagawa nilang makatakas bago masira ang pinto. Habang paalis si Cato sakay ng kotse, pinapanood niya sa salamin ang gusaling sumasabog, habang sa loob ay lumitaw ang malaking misteryosong nilalang sa gitna ng apoy. Samantala, dumating si Cheak at ang kanyang ama na si Jungwon sa Seoul City, na noon ay kilala bilang Jongsong. Nalaman nila ang tungkol sa pagsalakay sa Tokyo mula sa mga leaflet na isinulat ng mga rebeldeng Koreano, ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang mga awtoridad ng Japan at hinuli ang sinumang may hawak na leaflet, kaya umalis sina Cheak at Jungwon habang nagiging marahas ang mga pangyayari. Di nagtagal, nahanap ng mga Hapones na pulis ang gusali kung saan ginagawa ng mga naghihimagsik ang mga leaflet at marahas na hinuli ang mga ito. Ang lahat ng taong inaresto ay binigyan ng pagpipilian, ang mamatay sa silid ng pagpapahirap o makipaglaban para sa hukbong Hapones. Karamihan sa mga tao ay tinanggap na lumaban, ngunit si Taesang ay napunta sa silid ng pagpapahirap, kung saan sinusubukan ng mga sundalo na magsalita siya. Si Taesang ay isa sa pinakamahalagang negosyante sa lungsod dahil sa kanyang matagumpay na pawnshop at mga kasanayan sa pangangalap ng impormasyon, ngunit isang gabi habang nasa party, inaresto siya ng hukbong Hapones. Pinaghihinalaan siya ni Commissioner Ishikawa na may relasyon siya sa kanyang asawang si Lady Maida at nang ipilit ni Taesang na binisita niya lamang ito para maghatid ng tea set, sinimulan siyang bugbugin ni Ishikawa. Gayunpaman, tumawa si Taesang at sinabing ang paghihinala sa asawa ng pangangaliwa ay nakakainsulto sa isang ginang na hindi niya matatanggap. Pagkatapos ay pinalaya si Taesang at ipinakita sa kanya ni Ishikawa ang larawan ni Myungja, ang kanyang buntis na kalaguyo na nawawala. Gusto niyang hanapin siya ni Taesang o kung hindi ay ipapadala siya sa digmaan at mawawala ang pawnshop. Si Taesang ay walang pagpipilian kundi tanggapin ito at bumalik siya sa kanyang tindahan upang ipadala ang mga tauhan upang simulan ang pangangalap ng impormasyon. Nalaman din niya na kamakailan lamang ay maraming kababaihan ang nawawala sa lungsod. Ilang sandali pa, si Jungwon ay nagtatanong sa paligid para sa impormasyon habang si Cheak ay bumili ng sirang motor sa murang halaga. Pagkatapos ay siya mismo ang nag-ayos nito at nagmaneho papunta sa pawnshop, tinitignan ito mula sa malayo. Sa bintana, binabantayan ni Taesang ang mga espiya ni Ishikawa sa kalye at nakita rin niya ang babae. Sa gabi, ginulat ni Taesang ang isa sa mga espiya ni Ishikawa at kinumbinsi siyang pasakayin siya. Sinundan sila ni Cheak gamit ang motor at nakita si Taesang na pumasok sa restaurant. Si Taesang ay hindi naroon para kumain, gusto lang niyang gamitin ang backdoor para takasan ang mga espiya ni Ishikawa. Alam niyang sinusundan pa rin siya ni Cheak, kaya mas mabilis siyang naglakad sa madilim na lugar para tambangan siya gamit ang baril. Habang hinihiling niyang malaman kung sino siya, napansin niyang armado rin ito, kaya nagpa siya si Cheak na ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos niyang ihulog ang baril, sinimulan niya itong hampasin at sinipa ang baril palayo. Sa kalaunan, nagawa niyang nakawin ang kanyang kutsilyo at sinubukang atakihin siya gamit ito, ngunit kinuha ni Cheak ang isang kawayan at mabilis siyang dinisarmahan muli. Patuloy silang naglaban saglit at kinuha ni Taesang ang patpat para tamaan siya sa ulo, natigilan sa pagkamangha nang bumagsak ang sombrero nito at nakita niya ang magandang mukha ng babae. Pagkatapos ay pareho silang nagmamadali upang kunin ang kani-kanilang mga armas at natigil sa isang standoff. Ibinaba muna ni Taesang ang kanyang baril upang patunayan na mapagkakatiwalaan siya, kaya ibinaba ni Cheak ang kanyang kutsilyo at ipinaliwanag na may hinahanap siyang pintor na tinatawag na Sachimoto. Si Taesang ay hindi interesadong tumulong sa mga kaso na hindi magbibigay ng maraming pera kaya idinagdag din ni Cheak na hinahanap niya ang kanyang ina, kaya ipinagpalagay ni Taesang na tumakas ang ina kasama ang pintor. Nasaktan sa sinabi, sinampal siya ni Cheak at umalis.
Nang umuwi si Taesang, ipinaalam sa kanya ng kanyang tauhan na kumuha siya ng pinakamahusay na detective para tulungan siya. Sa kanyang sorpresa, ang mga detective ay sina Jungwon at Cheok na ayaw makipagtulungan sa kanya. Nag-alok si Taesang na hahanapin niya ang pintor at ang kanyang ina kung mahanap nila ang babae para sa kanya, at pumayag sila. Sa basement ng Ongsong Hospital, nakaupo si Myung-ja sa selda kasama ang lahat ng iba pang nawawalang babae. Dumating si Kato kasama ang isang scientist at pumili ng 2 bilanggo para dalhin sila sa mga individual na selda, kung saan nagulat sila nang makakita ng pagkain at tubig. Agad silang nagsimulang kumain at uminom ng tubig na nilagyan pala ni Kato ng nakakatakot na bulate. Makalipas ang ilang sandali, ipinaalam kay Kato na ang unang test subject ay nagpapakita ng mga sintomas ng mas mabilis kaysa karaniwan. Sa kanyang selda, ang babae ay nakaranas ng pananakit ng ulo na napakasakit kaya't gumawa siya ng desperadong hakbang na nagdulot ng pagdurugo sa kanyang ulo. Sa kabilang selda, tahimik ang pangalawang babae, kaya inutusan ni Kato ang kanyang mga tauhan na mag-inject ng swero. Hindi nagtagal ang babaeng ito ay nagsimulang magsuka at may gumagalaw na parang bulate sa ilalim ng kanyang balat. Nang maglaon, inilabas ng mga sundalo ang pintor na si Sachimoto sa kanyang silid at inutusan siyang ipinta ang kanyang nakikita sa pangalawang selda. Gumamit si Hashimoto ng ilaw upang tumingin sa loob at nakita niya ang cell na nababalot ng dugo na may katawan sa sahig. Mayroon ding kakaibang nilalang sa dingding na biglang tumalon sa kanya. Ang isang flashback ay nagpapakita sa isang taon na nakalipas, si Sachimoto ay nag-apply para sa isang trabaho sa ospital at binigyan ng gawaing iguhit ang lahat ng mga pagtuklas na nakakamit ng mga Hapon sa pamamagitan ng mga eksperimento. Pinanood niya sila sa isa sa mga eksperimentong ito, kung saan ang isang lalaki ay hiniwa habang nabubuhay pa. Sa takot, tumakbo si Sakamoto palabas ng silid upang magsuka, kaya sinabi sa kanya ng isang babaeng naglilinis na sa kalaunan ay masasanay din siya. Pagkatapos, pinuntahan ni Sachimoto ang lahat ng mga bilanggo sa mga selda, at napansin na maging ang naglilinis na babae ay nakakulong. Ang babaeng tagapaglinis na ito ay naging test subject at naging nilalang na ngayon ay umaatake kay Sachimoto mula sa selda. Naiwasan niya ang kalmat nito at hinintay itong umatras bago muling tumingin, napansin ng kwintas na nagpapahiwatig na ito ang babaeng kilala niya. Samantala, pumunta si Cheok sa command post ng mga Hapon, maingat na pumuslit upang maiwasan ang mga gwardya. Pagkatapos ay umakyat siya sa rooftop at gumamit ng spyglass upang panuurin ang babae na nagbibigay ng misteryosong dokumento sa lalaki, na agad na umalis. Agad siyang sinundan ni Cheok at nadiskubre na siya ay bumaba sa lugar na tinatawag na Spring Hall Office. Kinabukasan, ipinaalam ng mga detective kay Taesang na natagpuan nila ang driver na huling nakakita kay Myung-ja at pinilit siyang magsalita sa pamamagitan ng pagbitin sa kanya ng patiwari. Bumisita muna si Myung-ja sa bahay ni Ishikawa at pagkatapos ay dinala sa Ongsong Hospital, kaya malamang na doon siya nakakulong. Ang mga taong may koneksyon lamang ang maaaring makapasok, kaya binisita ni Taesang ang kanyang kaibigan na si Juntaek at binayaran siya para gamitin ang ID nito dahil pinapayagan ang mayamang angkan nito na gamitin ang ospital na iyon. Pagkatapos, pinahiram ni Taesang ng ilang mag-agarang kasuutan ang mga detective at ang kanyang empleyado na si Mr. Gu ay nagkunwaring driver nila para magmukhang silang mahalagang pamilya. Tinanggap ng gwardya ng ospital ang ID at nang nasa loob na sila, si Gu ay nagkunwaring may matinding karamdaman kaya ang atensyon ng lahat ay nasa kanya habang si Cheok ay palihim na pumasok sa records room. Tiningnan niya ang mga file ng mabilis hanggat kaya niya ngunit nag-ambala siya ng janitor na si Mr. O, kaya inihanda niya ang kanyang kutsilyo para makipaglaban. Biglang nagpakita si Jungwon na may dalang baril at napagtanto ni O na bahagi sila ng rebelde, kaya nakipagtulungan siya dahil isa rin siyang rebelde. Sa waiting room, bibigyan na sana si Gu ng injection ngunit sa sandaling nakita niyang lumabas ang mga detective, sinabi niyang bumuti na ang pakiramdam niya. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng putok ng baril at sinabi ng isang nurse na nagmula ito sa kalapit na base ng militar, ngunit alam ng mga detective na ito ay nanggaling sa ilalim ng ospital. Sa lab, 2 gwardya ang inatake ng nilalang bago pa man sila makaabot sa pintuan, kaya sinubukan ng mga sundalo na barilin ito upang hindi ito makaabot. Ang nilalang ay umabot pa rin at napakalaki na ngayon na maaari nitong sunggaban ang sundalo mula sa malayo, at sinabi ni Kato sa iba na huwag siyang iligtas dahil bahagi ito ng eksperimento. Habang ang nilalang ay gumagamit ng galamay upang sipsipin ang buhay mula sa lalaki, nagpa siya ang isang sundalo na barilin pa rin ito at mabilis din siyang pinatay ng nilalang.
Ilang sandali pa, ipinaalam ng mga detective kay Tae-sang ang nalaman nila kay Oh. Ang ospital ay may military ward kung saan maraming tao ang dinala mula sa mga kulungan ngunit walang lumabas. Nagpasya ang mga detective na magpalipas ng gabi doon para mag-imbestiga. Biglang nagsimulang tumunog ang alarm ng ospital at pinaalis ng mga empleyado ang lahat ng tao, ngunit nagawang manatili ng mga detective sa loob kasama si Oh. Sa basement, ang mga sundalo ay nagpasabog ng nitrogen sa nilalang para pakalmayin ito. Di nagtagal ay nakatulog ito at ang mga sundalo ay nagdala ng hawla upang kunin ito at natuklasan nila na ang halimaw ay naglalabas ng anthrax, uri ng bakterya na nagdudulot ng seryosong sakit upang protektahan ang sarili habang natutulog. Pagkatapos ay dinala nila ang hawla sa lugar ng selda at hinayaang kumalat ang anthrax spores sa paligid. Tuwang-tuwa na nanonood si Kato habang ang bawat bilanggo na humawak sa mga spores ay agad na nasunog ang kanilang balat. Samantala, si Oh at ang mga detective ay nagtatago sa bubong. Ang bantay ay medyo mahigpit, kaya si Cheok ay umakyat at maingat na pumuslit sa paligid, umiiwas sa mga gwardya hanggang sa makaakyat siya sa tore upang mag-espiya kung ano ang nangyayari. Natuklasan niya na itinatambak ng mga sundalo ang lahat ng bangkay na namatay dahil sa anthrax. Kinaumagahan, lumabas ang balita na ang Ongsong Hospital ay sarado na mula ngayon dahil sa hindi kilalang sakit na nakakahawa. Di nagtagal, mas maraming sundalo ang dumating at naglagay ng mga barrier sa paligid ng ospital upang ilagay ito sa ilalim ng pangangasiwa ng militar. Si Tae-sang ay binisita ng isang nurse mula sa ospital, na bahagi rin ng oposisyon, at nagdala ng sulat mula kay Cheok na nagsasabing, nahanap namin si Myungja. Hindi alam ng nurse kung ano ang nangyayari sa ospital ngunit nakita niya ang lahat ng mga patay na katawan, kaya humingi siya ng tulong kay Tae-sang at ipinaliwanag na dapat siyang magpadala ng senyales sa East Wing ng alas 10 ng gabi. Sa ospital, patuloy na nililinis ng mga tauhan ang mga selda. Karamihan sa mga bilanggo ay patay na at maraming sundalo ang namatay o nasugatan ng husto. Inusisa ni Kato si Major Endo, na gustong malaman ang mga detalye ng tinatawag niyang perfection. 6 na oras na ang nakalipas, itinulak ng mga sundalo ang hawla sa elevator upang dalhin ang nilalang sa bago nitong selda, na aksidenteng nadiskonekta ang mga tangke ng nitrogen sa proseso. Nagising ang nilalang at ginamit ang mga galamay nito para salakayin ang lahat ng mga sundalo, isa-isa silang pinatay sa mabilis na paggalaw. Sinubukan ng isang sundalo na magpaputok, ngunit napatay din. Nang umabot ang hawla sa ika-4 na palapag, sinubukan ni Kato at ng kanyang mga tauhan na tingnan ang mga nakaligtas mula sa lagusan sa sahig sa itaas ngunit hindi nagtagumpay. Nakatakas ang halimaw sa elevator, kaya inutusan ni Endo ang isa pang sundalo na isara ang pinto. Sa kasamaang palad, nahuli ng nilalang ang lalaki gamit ang mga galamay nito, kaya itinulak siya ni Endo hanggang sa mamatay upang maisara ang pinto at muling umakyat ang elevator. Nagawa rin siyang saksakin ng halimaw, ngunit mabilis na gumalaw ang elevator at naitaboy ng baril ang mga galamay nito, na nagpapahintulot sa kanya na mabuhay at maabot ang kaligtasan. Ngayon ay hiniling ni Endo kay Kato na patayin ang nilalang dahil ito ay isang kabiguan, ngunit sa tingin ni Kato, ito ay isang tagumpay. Samantala, inilabas lamang ng halimaw ang mga bala mula sa mga sugat nito. Bumalik kay Tae-sang, nagsimula siyang gumawa ng plano upang makarating sa ospital habang sinusubukang itago ang lihim mula sa mga espiya ni Ishikawa. Bumili siya ng mga paputok habang nagkukunwaring naglalaro ng mahjong, pagkatapos ay naglibot siya sa bayan sa loob ng 30 minuto upang makahanap ng perpektong ruta na nagkukunwaring namamasyal. Sa wakas, binisita niya ang tailor shop na nagpapanggap na kailangan niya ng suit, ngunit binigyan siya ng tailor ng drawing na nagpapaliwanag na nakita ang pintor sa bar. Sa ospital, itinago ni Mr. Oh si Jungwon sa kanyang cleaning cart para dalhin siya kay Cheok pagkatapos ipadala ang mensahe. Itinago ni Cheok ang isang sundalo na tinatawag na Choi, na napilitang sumapi sa hukbong Hapones ngunit gusto niyang tumulong sa kanyang bansa. Ipinaliwanag niya na ang hukbo ay nahihirapan dahil sa anthrax at kinumpirma na si Myungja ay buhay pa. Kinausap niya ito kagabi habang naglilinis ng mga katawan, at ang alingasaw ng mga bangkay ay nagpasuka sa kanya. Binugbog siya ng boss niya dahil sa pagkakalat hanggang sa iningudngud niya ang mukha ni Choi sa sariling suka. Pagkatapos, sinubukan ni Choi na magpakamatay, ngunit nakita ni Cheok ang pangyayari at iniligtas ang kanyang buhay. Ngayon ay binigyan sila ni Choi ng mapa ng gusali bago bumalik sa kanyang barracks.
Sa gabi, sinubukan ni Taesang na sundan ang bartender na nakatanggap ng drawing na makikipagkita kay Sachimoto sa isang restaurant. Gayunpaman, ang kanyang daan ay hinarang ng grupo ng mga bandidong Hapones na galit dahil hindi tinanggap ni Taesang ang sinasangla nila noon at sinimulan siyang bugbugin bago siya dinala sa eskinita. Pinagbantaan siya ng pinuno gamit ang espada, kaya nang mabigo si Taesang na makipag-ayos, nagpa siya siyang lumaban. Mabilis siyang kumilos upang maiwasan ang karamihan sa mga pag-atake at gumamit ng mga supot ng bigas upang harangan ang kanilang paningin, ngunit nasugatan siya sa braso at tiyan. Sa kalaunan, nadaig siya ng grupo na nag-ambala ng isang pulis. Pero dahil Hapones ang officer, nagkunwari siyang walang nakita at umalis. Ininsulto ng pinuno si Taesang para sa kabiguan ng kanyang bansa, kaya sinipa siya ni Taesang at nakatakas. Sa kasamaang palad sa oras na pumasok siya sa restaurant, wala na ang bartender at si Sachimoto. Pagkaraan, umuwi si Taesang sa bahay upang gamutin ang kanyang mga sugat at nagulat siya nang matuklasan na dinala ng bartender si Sachimoto dahil gusto niyang tumulong. Samantala, umakyat ang mga detective sa gusali ng ospital at nakarating sa bubong, kung saan pumasok si Cheok sa pamamagitan ng mga lagusan. Gamit ang mapa, nagawa niyang hanapin ang lab at pumasok sa loob at natuklasan ang isang bungkos ng mga garapon na may mga parte ng tao tulad ng ulo, balat, at kahit isang bagong silang na sanggol. Nang sinubukan niyang maglakad pabalik, nagulat siya nang may kumalabit sa kanya at nakita niya ang dalawang selda na puno ng mga bata. Wala na siyang oras, ngunit tumanggi siyang iwanan ang mga bata at sinimulan silang ipadala sa labas ng lagusan. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang doktor na paparating, kaya kinailangan niyang magtago kaagad. Napansin ng doktor ang mga walang laman na selda at may nakita siyang gumagalaw sa mga lagusan, kaya walang pagpipilian si Cheok kundi patayin siya gamit ang kutsilyo. Sa entrance, bumalik si Sachimoto sa ospital at ipinuslit si Taesang sa loob sa pamamagitan ng pagtatago sa kanyang karwahe habang si Juntaek ay nagpapanggap na driver. Pumunta sila sa tagpuan ngunit hindi nakita ang mga detective doon, isang palaso lamang na nasa dingding, kaya umakyat si Taesang sa bintana. Bumalik kay Cheok, ginabayan niya ang mga bata sa lagusan, ngunit hindi ito binuksan ni Jungwon dahil pumunta ang mga sundalo sa rooftop upang uminom. Si Jungwon ay lumabas mula sa pagtatago upang i-distract sila at sa sandaling iyon, ang kalangitan ay nagliwanag sa mga paputok na siyang hudyat ni Taesang. Gamit ang distraction na ito, nagsimulang makipaglaban si Jungwon sa mga sundalo, at hindi nagtagal ay dumating si Cheok para tumulong. Magkasama nilang pinatay ang karamihan sa mga sundalo, ngunit ang isa ay nasa likod niya at naghanda upang bumaril. Sa kabutihang palad, dumating si Taesang at pinatay ito. Sa basement, ipinakita ni Direk Ichiro kay Kato na nagawa niyang sanayin ang nilalang. Nagpadala siya ng 3 bilanggo sa ika-4 na palapag at lalabas lang ang halimaw kapag nagbel si Ichiro, naiintindihan na ang tunog ay katumbas ng pagpapakain. Patuloy lang na nagpapadala si Ichiro ng mga bilanggo upang panuurin ang pagpatay ng halimaw, na nagsasabing gusto niya ng mas maraming nilalang na tulad nito upang lumikha ng hukbo. Sa sandaling iyon, nakita ng ilang sundalo ang patay na doktor at ang mga walang laman na selda kaya sinimulan nilang hanapin ang mga salarin sa gusali. Ang grupo sa bubong ay bumaba hanggang sa muli nilang nakasama sina Juntaek at Sachimoto, at pagkatapos ay gumamit sila ng mga cleaning cart para dalhin ang mga bata sa silid ni Sachimoto. Nakita ng isang bata ang mga drawing na halimaw at sumigaw, na narinig ng sundalo sa labas kaya pinuntahan niya ang iba. Nang makita nila ang mga drawing, sinabi ni Taesang kay Cheok na ang lalaki ay ang pintor na hinahanap niya. Ipinakita ni Cheok ang drawing ni Sachimoto na ginawa niya sa kanyang ina noong 1 taon at tinanong kung alam niya kung nasaan siya. Ang kanyang ina pala ang babaeng naging halimaw, at si Jungwon ay may katugmang kwintas. Gayunpaman, nagsinungaling si Sachimoto at sinabing wala siyang alam. Pagkatapos ay ibinigay ni Taesang ang damit niya sa pinakamatangkad na batang lalaki at sinabihan itong magpanggap na siya ang driver ng karwahe na sinakyan niya, dahil plano niyang ilabas ang mga bata sa pamamagitan ng pagtatago sa kanila tulad ng ginawa niya. Sa oras na dumating ang mga sundalo upang suriin ang silid ni Sachimoto, wala na ang grupo. Ang mga lalaki ay nagmamadaling bumaba sa pasilyo at nakita sina Sachimoto at O na nagtutulak ng cleaning cart, ngunit ito ay walang laman. Kasabay nito, ang mga bata ay nakatakas sa bintana at matagumpay na umalis sa ospital nang buksan nila ang mga gate para sa papasok na kotse. Sa kalaunan, nakarating sila sa pawn shop, at salamat sa sulat mula kay Taesang,
pinapasok ng mga empleyado ang lahat ng mga bata. Pagkatapos ay pumunta si Nao at Sachimoto sa kanilang mga silid upang maiwasan ang hinala. Ang iba pang 4 na lalaki ay bumalik sa bubong upang gamitin muli ang vent, at si Juntae ay gumamit ng espada upang patayin ang ilang walang malay na mga sundalo mula kanina. Sa watchtower, nakita ng isang gwardya ang espada at pinapunta doon ang ilang lalaki. Pagdating ng mga sundalo sa bubong, nakakita sila ng mensahe na nagdedeklara ng kalayaan ng Korea. Agad nilang itinaas ang alarma at ang lahat ng mga sundalo ay ginising upang siyasatin ang lugar. Samantala, ang tao sa kotse ay lumalabas na asawa ni Ishikawa na si Lady Maida, na nagsabi kay Ichiro na si Taesang ay nasa loob ng ospital. Nais din niyang maging ligtas si Myongja at ang sanggol, kaya kinaladkad siya ng mga sundalo palabas ng selda at dinala sa ibang bahagi ng gusali. Pinagmamasdan sila ng nilalang na dumadaan at natutunan kung paano gamitin ang elevator. Matapos ilipat si Myongja, sinubukan ng mga sundalo na sumakay sa elevator, para lamang mahanap ang halimaw sa loob. Agad silang hinabol nito sa loob ng silid at pinatay silang lahat, pagkatapos ay nagsimula itong tumakbo sa ibang mga lugar, walang awang pinapatay ang sinumang sundalo na nangahas na humarang sa kanya. Sa kalaunan, walang ibang makikita sa buong palapag kundi pagdanak ng dugo, at ang nilalang ay umalis sa elevator upang patuloy na pumatay sa itaas na palapag. Nang marinig ito, itinaas ni Ichiro ang higit pang seguridad, na nangangahulugang ang grupo ay kailangan dumaan sa ibang ruta. Pagbalik nila sa vent, napansin ng isang sundalo sa bubong na gumalaw ang grill at bumaba din siya sa vent. Sa kalaunan ay nakarating ang team sa laundry room, para lang mapalibutan ng mga sundalo. Isang labanan ang naganap at habang ang iba ay nagsisikap na ipagtanggol ang kanilang sarili, ginamit ni Juntae ang pagkakataong makatakas. Pagkatapos ng matinding labanan, nagawang patayin ng 3 ang lahat ng mga sundalo, ngunit ang sugat ni Taesang ay bumukas sa proseso. Matapos siyang lagyan ng benda ni Cheok, naghiwa-hiwalay ang team para hanapin si Myongja. Si Taesang at Cheok ay naghanap sa pangalawang palapag habang sinuri ni Jungwon ang pangatlo. Sa kanilang paglabas, nakita ni Taesang ang mga katawan sa sahig at laking gulat niya nang biglang lumitaw ang nilalang sa kanyang harapan, na pinapatay ang isa pang tao. Samantala, nakarating si Juntae sa mga selda at nahanap ang 2 kaibigan na lumalaban din bilang rebelde tulad niya. Gustong malaman ni Juntae kung saan nila itinago ang dinamita na kailangan para sa kanilang susunod na welga, ngunit tumanggi ang mga kaibigan niya na sabihin sa kanya hanggang sa sila ay makalaya. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng mga sundalo si Juntae at ikinulong siya sa lab. Bumalik sa nilalang, sinubukan nitong atakihin ang 2, kaya binaril ito ni Cheok ng ilang beses bago sila tumakas. Sinimulan silang habulin ng halimaw sa mga corridors, at ang 2 ay nagawang umiwas sa isa pang pag-atake bago pumasok sa silid at ilak ang metal na pinto. Habang nagsisimulang kumalampag sa pintuan ang nilalang, narinig ni Jungwon ang ingay at lumapit, naglagay ng pulbura bago barilin ang halimaw upang sumunod ito sa kanya. Pagkatapos ay sinilaban niya ang pulbura para hindi na ito gumalaw pa. Sinusubukan pa rin nitong umatake gamit ang mga galamay nito, kaya nilakasan ni Jungwon ang apoy upang pigilan ito bago nagmadaling magtago sa mga lagusan. Sa silid, sina Cheok at Taesang ay natagpuan ng mga sundalo at inaresto. Kasama nila si Choi at palihim niyang kinuha ang kutsilyo ni Cheok. Ang 2 ay magkahiwalay na ininterrogate, at ang sundalo na umalis kasama si Taesang ay nag-alok sa kanya ng kalayaan kung babayaran siya ng pera at bahay. Tatanggapin lamang ni Taesang kung makakaalis siya kasama sina Cheok at Myongja. Kasabay nito, si Cheok ay binubugbog at muntik ng mapagsamantalahan, ngunit dumating si Kato at pinigilan ito. Matapos siyang dalhin sa opisina, napansin niya na mukhang pamilyar siya at tinanong ang kanyang pangalan, napagtantong siya ang anak ng nilalang. Sa pag-iisip na dahil magkadugo sila, maaaring lumikha siya ng isa pang matagumpay na nilalang, at binigyan siya ni Kato ng isang basong tubig na may bulate. Kinaumagahan, nakipagkita si Ichiro sa ama ni Juntae, na napakahalagang negosyante, at nabigla nang marinig na ang anak niya ay isang rebelde. Binayaran niya si Ichiro upang itago ang sikreto, ngunit pagkatapos makaalis ni Ichiro, nilapitan siya ng mga empleyado ni Taesang upang ibahagi ang plano nila. Sa ospital, tinurukan si Juntae ng espesyal na serum at binigyan ng 1 oras para isulat sa papel ang mga pangalan ng mga kasama niya. Matapos maalala ang masasayang panahon, umiyak si Juntae habang sinisimulan niyang isulat ang lahat ng pangalang alam niya. Samantala,
ipinahayag ni Taesang sa mga kasama niya sa selda na nakipagkasundo siya sa opisyal. Isang mensahe ang ipinadala sa kanyang mga empleyado, ang lahat ng mga gwardya ay pinaalis mula sa bilangguan, at si Taesang ay binigyan ng susi. Binuksan niya ang selda at muli itong nilock pagkalabas, ngunit ibinigay niya ang susi sa iba at sinabihang maghintay ng 30 minuto. Habang naglalakad si Taesang, nakita niyang dinadala si Cheok, at lihim na ibinigay ni Choi ang kutsilyo. Sa kanyang selda, nakita ni Cheok ang mga salita sa dingding na nakasulat sa dugo na nagsasabing, "Namimiss na kita Cheok, aking anak," kaya naiyak siya bigla. Sa koridor, nagtago si Taesang upang maiwasang matagpuan, at nang masuri niya ang paligid, tinambangan niya ang 2 sundalo at mabilis na pinatumba sila. Pagkatapos ay pinalaya niya si Cheok, na yumakap sa kanya upang pasalamatan siya sa lahat bago umalis upang hanapin ang kanyang ina. Bumalik siya sa opisina ni Kato at dito nabunyag na hindi niya ininom ang tubig. Nang magtanong siya tungkol sa kanyang ina, sa wakas ay sinabi ni Kato ang katotohanan sa likod ng halimaw. Galit na galit, sinaktan siya ni Cheok at nagtanong kung paano ibabalik sa dati ang kanyang ina, ngunit sinabi ni Kato na imposible iyon. Samantala, si Taesang ay nagmamadaling bumaba sa pasilyo, at pagkatapos patumbahin ang higit pang mga sundalo, narating niya ang selda, para lamang matagpuan na wala itong laman. Bigla siyang nakarinig ng ilang putok ng baril na nagpaalala sa kanya noong araw na itinago siya ng kanyang ina mula sa mga sundalo. Tiniyak na ligtas siya bago ito binugbog hanggang mamatay. Sinundan ni Taesang ang ingay at natuklasan na ang mga bilanggo ay sinusubukang tumakas, ngunit hinarangan sila ng mga gwardya. Mabilis siyang nagpaputok at pinatay ang lahat ng mga sundalo bago ginabayan ang mga bilanggo palabas. May isang gwardya na buhay pa at sinubukang bumaril pabalik, ngunit sa sandaling iyon ay nahanap siya ng halimaw at pinatay siya. Nagsimulang tumakbo palayo ang lahat, ngunit nakuha ng nilalang ang isang bilanggo at pinatay din ito. Nagpaputok si Taesang ngunit walang nagawa ang bala at kinailangan niyang iwasan ang mga paparating na pag-atake. Nang maubusan siya ng bala, napansin niya ang tangke ng nitrogen sa sahig at pinasabog ito, na naging sanhi ng pagkahimatay ng nilalang. Habang ang mga anthrax spores ay nagsimulang lumutang sa koridor, si Taesang at ang mga bilanggo ay nakarating sa ligtas na silid at muling nakita si Jungwon. Ibinigay ni Taesang kay Jungwon ang mapa at hiniling sa kanya na isama ang mga bilanggo habang siya ay bumalik sa lagusan upang hanapin si Cheok at ang kanyang ina. Samantala, binugbog ni Ichiro ang sundalo na nakipagkasundo kay Taesang, gayunpaman, nag-ambala siya ng isang gwardya na nagsabi sa kanya na pinapatay ng anthrax ang kanilang hukbo. Dagdag pa sa kanilang problema, dumating si Ishikawa upang imbestigahan ang kaso ng mga nawawalang babae matapos makatanggap ng clue mula sa tatay ni Juntae. Sa opisina ni Kato, dumating ang isa pang sundalo na may dalang balita at pinatumba siya ni Cheok para kunin ang uniforme niya. Pinalabas niya si Kato habang nakatutok ang baril, ngunit nakasalubong nila ang mga sundalong gustong patayin ang halimaw gamit ang apoy. Sinamantala ni Kato ang pagkakataong ibunyag ang identity ni Cheok at may umatake sa kanya mula sa likuran. Sa bayan, ang mga mensahe ay ipinapasa sa lahat ng mga rebelde upang sabihin sa kanila ang utos na pag-rescue, ngunit ang sulat ay nakarating din kay Maeda. Kasabay nito, may nagbukas ng pinto sa selda ni Myungja. Sa entrance ng ospital, dumating si Ishikawa upang siyasatin ang lugar, at ang driver ng truck ay si Mr. Go, na naghihintay sa kanyang amo. Sa basement, nagising si Cheok sa sahig habang pinagmamasdan siya ng mga sundalo sa itaas na nakasuot ng hazmat. Ipinaliwanag ni Kato na itinutulak ng kanyang koponan ang nilalang sa elevator sa pamamagitan ng paggamit ng nitrogen. Sa sandaling iyon ay pumasok si Taesang at nagtago sa likod ng mga kahon, kaya dinestruct ni Choi si Kato at kunwaring kinausap siya para ipaalam sa kanya kung ano ang nangyayari. Hindi nagtagal ay ibinaba ng elevator ang nilalang sa harap ni Cheok at naghanda ito sa pag-atake, ngunit nag-freeze ito nang makilala siya at bumalik ang mga alaala. Galit na galit, inutusan ni Kato ang mga tauhan na magpaputok, kaya ang halimaw ay lumikha ng harang sa paligid ni Cheok upang protektahan siya. Pagkatapos ay nagpasabog ng nitrogen ang mga sundalo, kaya pinutol ng nilalang ang kaden ang nakakabit kay Cheok at itinulak siya palayo bago umatake gamit ang mga galamay nito. Nakalulungkot na nakapatay lamang ito ng ilang mga sundalo bago ito namatay. Gusto siyang tulungan ni Cheok, ngunit dumating si Taesang at kinaladkad siya palayo. Dinala ang nilalang sa selda at inutusan ni Kato ang mga tauhan na hanapin si Cheok.
Sa labas, sinubukan ni Manager Go na ilipat ang truck at natagpuan siya ng gwardya, kaya sinuhulan siya ni Go ng kaunting alak. Habang hinahalughog ng mga sundalo ang gusali, tumakas ang dalawa sa mga lagusan at pinatumba ang dalawang lalaki para nakawin ang kanilang mga uniforme. Nakipagtulungan sila kay Choi at pumunta sa infirmary, kung saan nagtatago si Jungwon kasama ng mga bilanggo at muntik nang mapatay si Choi sa gulat. Biglang bumukas ang pinto at natagpuan sila ng sundalong nakipagkasundo kay Taesang na dinala sa kanila si Myongja. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Taesang na mayroon silang 10 minuto upang makarating sa truck dahil kailangan nilang umalis ng alas 6. Gumamit ang grupo ng mga bedsheet para bumuo ng lubid at sinimulan ang pag-akay sa mga tao palabas ng bintana. Biglang pumasok ang isang sundalo sa silid at nahuli sila sa akto, ngunit mabilis na bumaril si Choi para patayin siya. Naalerto ng tunog ang natitirang kasapi ng hukbo, kaya gumawa ng harang sina Taesang, Cheok, at Choi sa koridor upang pigilan ang mga sundalo habang ang iba ay tumatakas. Hindi nagtagal ay dumating ang hukbo at nagpaputok, huminto lamang sila nang masira ang harang. Sa kasamaang palad, si Choi ay malubhang nasaktan at siya ay namatay. Habang papalapit ang mga sundalo, natapos nang makatakas ang mga bilanggo, kaya bumaba rin si Cheok. Gayunpaman, si Taesang ay hindi sumama sa kanila at sa halip ay inihagis ang lubid, nais na manatili sa likod bilang distraction. Wala silang choice kundi umalis para mabuhay, kaya inilayo ni Go ang grupo. Si Taesang ay bumalik sa koridor upang ipagpatuloy ang laban, bumabaril hanggat kaya niya. Biglang may bumagsak sa kanya at nasugatan siya ng husto, kaya nagpasya siyang tumakas sa mga lagusan. Sa kasamaang palad, nalaman ng mga sundalo kung ano ang ginagawa niya at pumasok din sila sa mga lagusan upang habulin siya. Tumakbo ng mas mabilis hanggat kaya niya, nahulog si Taesang sa silid na puno ng mga buto. Paggising niya, nakita niya ang isang sundalo sa harap niya na may baril, at umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa silid. Sa itaas na palapag, natuklasan ni Kato na walang laman ang baso ng tubig. Sa bayan, si Juntaek ay itinapon sa gitna ng kalye para mahanap ng kanyang ama, na nangyari salamat sa pagbabayad ng empleyado ni Taesang sa ilang tao. Samantala, tumutugtog ang bartender sa gitna ng kalye. Sa gitna ng kalsada, huminto ang truck upang ibaba si Myongja, na sa wakas ay muling nakita si Ishikawa. Patuloy na nagmamaneho si Go at kinailangan niyang bilisan dahil patuloy na sinusundan siya ng mga pulis, halos bumangga nang makarating sila sa bayan. Sa kabutihang palad, ang bartender ay nagsimula ng party sa mga kalye, kaya naharangan ng mga tao ang daan ng mga pulis. Pagkatapos, ang mga opisyal ay dumaan sa isa pang kalsada ngunit natagalan sila dahil sa isang grupo ng mga karwahe, kaya sa oras na nakarating sila sa truck ni Go, wala na itong laman dahil ang grupo ay nakalusot sa maraming tao. Pagkatapos ay tinulungan sila ng mga rebelde na makatakas gamit ang isang grupo ng mga karwahe na inihanda na ni Taesang para sa kanila. Habang inaresto si Go, sinimulan ng mga pulis na marahas na patigilin ang mga nagpa-party na nagdulot ng kaguluhan sa lansangan. Ngunit sa kabutihang palad, ang mga detective ay nakatakas ng walang problema. Ilang sandali pa, nalaman ni Maida na hindi uuwi si Ishikawa dahil kasama niya si Myongja. Napag-alaman na itinayo niya ang ospital para gawin ni Ichiro ang kanyang mga eksperimento, at ngayon ay sinibak niya ito. Upang hindi matanggal sa posisyon, sinabi sa kanya ni Ichiro ang tungkol sa nilalang gamit ang mga guhit ni Sachimoto. Si Maida pala ang dumukot sa ina ni Cheok. Sa silid ng mga buto, ipinakitang buhay pa si Taesang at patay ang sundalo. Habang naglalakad sa lugar, nag-iwan siya ng itim na handprint sa dingding. Sa isang silid ng hotel, ipinakita ang natutulog na si Myongja na may bulating gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.